Yung pera mo na dahil sa haram na loko sa tao, sagot ka sa araw ng paghukom. Marami ng sagot. Example, yung mga LGU sa Pilipinas, kung bibili ng gamot, gusto nila bibili mahal. Para yung supplier, tapos yung LGU, katulad yung mayor, yung governor, hati sila. Yung supplier at yung LGU, hati yung overprice. Halimbawa, isang gamot, 10 pesos. Bibili ng LGU, 100 pesos. Overprice, 90 pesos. Kanino yung pera? Pera ng tao. Pera ng mga katulong, pera ng mga janitor, pera ng mga mahirap. Bibili ng pansit canton, may bayad 2 pesos bat. Tao. So kung may nakaw sila ng tao na millions, hundreds of millions, saan galing? Galing ng tao. So ano nangyari na yon? Sa araw ng paghukom, andun yung mayor, yung negosyante, tapos yung pila doon mga 1 million tao. 1 million tao. Sabi, complain kay Allah, yan nang nakaw ng pera namin. Yan pera ng tao, yung mga loko na yung mga LGU, tapos yung mga negosyante, doble, triple price, 10 times price. Minsan, sa mga ibang LGU, dadalhin nila resibo, walang gamot. Resibo lang, tatak, okay, bayad na. Tapos hati sila yung pera. Subhanallah, 100% nakaw. Kahit walang deliver ng gamot, dadalhin nila yung resibo, yung negosyante, yung supplier, doon sa LGU, sa mayor office or governor, tapos may sulat dito sa resibo, 10 million pesos gamot. Ba't walang dalang gamot? Doon resibo, tatak na. O, tanggap na gamot. Sige, yung 10 million, hati sila, 5 million, 5 million. Nakaw. Kaya dito mahirap. Bakit mahirap yung tao sa Pilipinas? Dahil sa corruption. Ganon din sa Pakistan. Ganon din sa India. Ganon din sa Nigeria. Corruption. When I was in the school, we have a learning of hadith and Quran. And I remember many hadiths. One of the hadiths said, Al-Rashi wal-Murtashi kilahuma finnar. The one who give the bribe, the one who get the bribe, dalawa sila papunta sa impyerno. Sino ibibigay ng lagay at sino yung tanggap ng lagay, dalawa sila papunta sa impyerno. They will go to hellfire. Why? Because you are stealing the people's money. You know, minsan the LGU buying the ambulance, trucks, masyado mahal. Dagdag yung overpriced lahat. Para hati sila. Isang yung kaibigan ko na galing sa Turkey, na-join sila sa bidding sa LGU, na yung presyo sa galing Turkey, na yung sa contract, $150 million. But yung ibang company, $350 million. Sila nang manalo, yung $350 million, yung $150 na, hindi na, talo na. May sabi nila, technical fault. May gawa sila technical ng dahilan. Tapos reject na. Yung nang kaibigan ko galing Turkey, sabi niya, bakit ganun sa Pilipinas? $150 million, ayaw nila. Tapos bigyan nila contract sa $350 million. $200 million corruption. So, balik sila sa Turkey na yun na very disappointed. Bakit ganun na? They are from Turkey, from Europe, and they are giving the contract to the LGU for $150 million. But the other one, local company, $350 million. Tanggap na. 100% corruption. Very big corruption. Kaya hindi kami papunta sa LGU dahil hindi maganda. May corruption. So, hindi kami papunta. Bibigyan benta namin agamo sa mga traders lang, mga negosyante lang. Sila na bala. Kami hindi papunta sa LGU. Dahil LGU, marami na LGU ganun talaga. Meron din mga LGU hindi corrupt, but meron din marami corrupt. And kung kahit ilang milyon na sila ng kita, araw na paghukom, naisagot yan. Hindi sagot sa example, nakaw ka sa isang tao. Sa araw na paghukom, sagot ka isang tao lang. Bayad ka dun, yung mabuti gawa mo at kung wala ka ng mabuting gawa mo, hubos na, yung kasalanan ng tao natubos sa'yo. Yan ang araw ng paghukom. But kung nakaw ka sa 1 million tao, dahil sa corruption sa LGU, tapos yung pera na galing sa 1 million tao, sa isang bayan, halimbawa may 1 million tao dun sa isang lugar, tapos yung City Hall ng gawa ng corruption. Ngayon, yung nakaw mo na pera ng 1 million tao, 1 million tao. Dahil na sila na yung bigay yung taxes, yung mga business permit, etc., etc. So yung lahat ng pera galing sa tao.
Ngayon, kung nakaw ka doon, sa araw ng paghukom, antayin sa iyo 1,000,000 tao. Complain sa Allah yan ng naloko sa atin. Ngayon, bayad na. Ano bayad? Lahat ng mabuti gawa mo, bibigyan mo sa kanila. Kung wala nang mabuting gawa mo, tubos nila lahat ng kasalanan sa iyo, wala nang mabuti, puro kasalanan, papunta ka sa impyerno. So don't look for the money which is not legal. Yung pera na illegal, yung haram, yan na dadalhin sa iyo sa impyerno. Dapat yung income mo halal. Walang loko, walang sinungaling, walang benta ng haram, walang riba. Yung bigay mo pera sa isang tao, tapos patong mo, yan, malaking kasalanan.